Hello mga kaibigan! Ito ay ang Filipino Chill Recap, at ngayong araw pag-uusapan natin ang isang science fiction na pelikula na tinatawag na Godzilla. Maghanda na kayo dahil maraming spoilers ang darating. Noong nakaraan, ang sangkatauhan ay nagsagawa ng mga eksperimento sa maliliit na isla malapit sa France, na hindi iniintindi ang mga hayop na naninirahan doon. Nagdesisyon ang militar na subukan ang kanilang mga nuclear bomb sa karagatan, na nagdulot ng napakalakas na pagsabog na sum-iris sa lahat ng nasa daan nito. Ang mga radiation mula dito ay nagbago ng genetic makeup ng mga reptilya sa mga kalapit na isla, na nagdala ng nakapangangilabot na epekto sa hinaharap. Pagkalipas ng maraming taon, isang Japanese fishing boat ang nasa dagat at pauwi na matapos makapag-ani ng maraming isda. Ngunit bago pa sila makarating sa Pampang, napansin nilang may kakaibang nangyayari dahil biglang may lumitaw sa radar nila na napakalaking bagay na papalapit sa direksyon nila. Wala silang magawa kundi magpatunog ng alarma, habang nagmamadaling pumunta ang mga manggagawa sa navigation room upang ilayo ang barko sa paparating na peligro. Sa kasamaang palad, tinamaan ang barko ng isang napakalaking nilalang, na madaling winasak ang mga pader at pumatay sa mga tao sa paligid. Hindi nagtagal, tuluyang pinalubog ng halimaw ang barko gamit ang malaki nitong buntot, na itinapon ang mga tao papalayo. Makalipas ang ilang panahon, isang biologist na nagngangalang Nick ang nagpunta sa isang lugar na may mataas na radiation upang pag-aralan ang epekto nito sa mga nilalang sa paligid. Lumabas siya mula sa kanyang sasakyan at dali-daling pumunta sa lupa, gamit ang electric rods para pilitin ang mga bulate na lumabas. Ngunit bago pa siya makakolekta ng mga sample, napansin niyang may kakaiba, maraming sundalo ang papalapit sa kanya. Agad na ipinahayag na naroon ang militar para humingi ng tulong mula kay Nick, dahil kailangan nilang pag-aralan ang isang kakaibang pangyayaring naganap kamakailan. Hindi nagtagal, isinakay si Nick sa eroplano patungo sa isang isla malapit sa Pacific. Pagdating niya sa Pampang, sinalubong siya ng isang general ng militar ng Estados Unidos, na dinala siya sa isang lugar kung saan may nakalagay na parameter ng mga sundalo. Doon, natuklasan ni Nick na may mga higanteng bakas ng paa sa paligid, mga bakas na imposibleng magawa ng kahit anong kilalang hayop sa mundo. Ang mas nakakagulat, ang mga bakas ng paa ay may mataas na radiation, na nangangahulugang radioactive din ang nilalang na gumawa nito. Sa kabutihang palad, may nakaligtas mula sa Japanese fishing vessel na inatake ng nilalang. Ngunit ang taong ito ay nasaroon ng bait at paulit-ulit lamang na sinasabing, Godzilla, ang pangalan ng halimaw. Hindi nagtagal, isinakay ang mga tao sa mga sasakyan ng militar at dinala sa malaking Japanese fishing vessel na stranded sa baybayin. Pagbaba nila mula sa mga sasakyan, namangha sila sa kanilang nakita, ang barko ay tila winasak ng tuluyan. Ang hindi alam ng mga tao, nakatuon na ang halimaw sa iba pang fishing vessels, at 3 barkong Amerikano ang nakulong na sa gitna ng karagatan. Bago pa makahanap ng solusyon ang mga tao, nagsimulang mahayla ang mga barko pababa sa kailaliman ng dagat habang desperadong pinuputol ng mga tao ang mga lubad. Ngunit wala itong naging silbi, at tuluyang lumubog ang mga barko, kasabay ng pagkamatay ng mga mandaragat. Hindi nagtagal, nakarating ang balita sa American military, at napagtanto ng lahat na malaki ang kanilang problema, ang halimaw ay nasa labas na ng New York City. Ayon sa teorya ng team, ang halimaw ay maaaring isang prehistoric dinosaur na hindi na-extinct, ngunit naniniwala si Nick na ito ay isang bagong species na nilikha ng mga eksperimento ng tao gamit ang nuclear. Sa kabilang banda, isang matandang lalaki ang nangingisda sa tabing dagat ng New York City. Biglang nakahuli siya ng napakalaking bagay, habang ang kanyang pamangwit ay malakas na hinihila pababa sa tubig. Hindi niya inaasahan na ang kanyang nahuli ay magiging isang higanteng kaiju, na biglang lumabas at mabilis na tumatakbo papunta sa kanya, sinisira ang lahat ng madaanan nito. Ang halimaw ay nakarating sa dalampasigan, nagdulot ng kaguluhan sa highway, at niyurakan ang lahat ng nasa ilalim ng kanyang malalaking paa. Ang mga tao ay takbuhan sa takot upang iligtas ang kanilang buhay. Ang higanteng kaiju ay mabilis na hinablot ang isang construction vehicle, itinaas ito sa ere, at dinurog sa loob ng kanyang napakalaking bibig. Samantala, ang alkalde ng lungsod ay nagbibigay ng talumpati sa kanyang mga taga-suporta, nangangakong gaganda ang kinabukasan, pero hindi niya alam na nasa matinding panganib na ang lahat. Di nagtagal, nagsimulang yumanig ang lupa na parang may malakas na lindol, kaya naguluhan ang mga tao kung ano ang nangyayari. Ngunit agad na silang tumakbo para sa kanilang buhay nang makita nila ang higanteng halimaw na paparating, dinudurog ang lahat ng madaanan nito.
Ang halimaw ay dumiretso sa town center, sinira ang mga gusali, habang isang mamamahayag na si Victor ay mabilis na napansin ang kaganapan at agad na hinabol ang Kaijo gamit ang kanyang kamera. Ang lalaki ay tumakbo laban sa agos ng mga tao, tumalon sa ibabaw ng mga sasakyan, at sa huli ay nakarating sa harapan ng napakalaking nilalang. Mabilis na sinamantala ni Victor ang pagkakataon at kinuhanan ng video ang Kaijo, habang ito'y nagmamarcha sa ibabaw niya at muntik nang matapakan siya. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Victor dahil bahagyang lumampas ang paa ng halimaw sa kanya, at umalis ito na parang walang nangyari. Matapos ang nakakatakot na pag-atake sa lungsod, dumating ang militar kasama ang mga siyentipiko upang magplano kung paano mapipigilan ang halimaw, habang ang mga mamamayan ay nagkakagulo at pilit na umaalis sa lungsod. Hindi nagtagal, dumating din ang alkalde sa town center at sinigurado ang kanyang mga taga-suporta na kontrolado ang sitwasyon, pero hindi niya alam na may misteryosong lalaking nagngangalang Roach ang naglagay ng bug sa kanyang damit. Mabilis na nalaman na si Roach ay isang lihim na ahente ng gobyerno ng Pransya, na palihim na pinapanood ang operasyon ng Amerika laban kay Godzilla. Samantala, hindi alam ng gobyerno ng Amerika kung ano ang dapat gawin, dahil nawalan sila ng bakas kung nasaan ang dambuhalang halimaw sa kanilang lungsod. Sa kabutihang palad, natuklasan ng mga sundalo ang huling lokasyon ng Kaijo, kaya agad silang pumunta sa subway station at nakita na may malaking tunnel na hinukay sa ilalim ng lupa. Sinimulan agad ng mga tao ang pag-inspeksyon sa lugar, pero mabilis na nag-isip si Nick ng mas epektibong plano. Hindi nagtagal, nag-set up ang militar ng perimeter sa kalsada, habang maraming truck ang nagbaba ng toneladang isda sa lupa. Ipinahayag na plano ni Nick na akitin ang Kaijo sa lugar para patayin ito gamit ang kanilang mga sandata. Ilang sandali pa, naramdaman ng mga tao ang malalakas na pagyanig sa lupa, at biglang sumabog ang manhole mula sa ilalim. Lumabas mula sa sahig ang higanteng nilalang na hinahanap ang pagkain. Namangha ang siyentipiko sa laki ng halimaw habang papalapit ito at umaatungal ng malakas. Sa kabila ng lahat, iniwan ng halimaw ang siyentipiko at dumiretso sa mga isda, dahil pagkain lang ang habol nito. Ngunit agad na nagulo ang sitwasyon ng utusan ng general ang mga sundalo na magpaputok, dahilan upang magpaputok ng maraming bala at rocket launcher sa nilalang. Sa kanilang pagkagulat, naiwasan ng Kaijo ang mga rocket, kaya ang mga gusali sa likod nito ang tuluyang sumabog. Samantala, ang halimaw ay mabilis na tumakas habang winawasak ang lahat ng tangke sa paligid. Bigla itong lumingon at nagpakawala ng napakalaking pagsabog, tinutusta ang mga sundalo na parang nagiging inihaw na karne. Agad na nagpadala ng mga helikopter ang militar upang habulin ang Kaijo sa itaas ng mga matatayog na gusali. Sa wakas, natutunton ng mga tao ang halimaw at nagpapakawala ng mga missile. Ngunit imbes na tamaan ito, sumabog ang Chrysler Building, na lubusang nawasak. Sa desperasyon, pinaulanan ng bala mula sa kanilang mga minigun ang Kaijo habang hinahabol ito. Subalit nawala rin ang halimaw sa kanilang paningin. Matapos ang matinding bakbakan, nadiskubre nila ang isang malaking butas sa gusali. Sinubukan nilang ulanin ng mga bala at pagsabog ang halimaw, iniisip na tapos na ang laban. Pero biglang lumabas mula sa likuran ang Kaijo, sinira ang karamihan ng kanilang tropa, at iniwan ang natitirang sundalo na takot at tumatakas. Kalaunan, ang natitirang sundalo ay muling inatake ng halimaw mula sa ilalim. Napagtanto ng militar na wala na silang magagawa kundi umatras, habang ang halimaw ay nagdiwang ng tagumpay sa tuktok ng gusali. Habang ito'y nangyayari, si Nick ay nakakuha ng mahahalagang genetic material mula sa Kaijo. Nagpunta siya sa isang botika upang bumili ng mga kemikal para sa pagsusuri at laking gulat nang makita si Audrey, ang kanyang ex na ngayoy reporter. Kahit may hinanakit pa siya, pinatawad niya ito at isinama sa kanyang laboratorio para alamin ang layunin ng halimaw. Laking gulat ni Nick nang malaman na buntis ang halimaw. Ito ang dahilan kung bakit ito kumakain ng sobra at naghuhukay ng mga lagusan para sa kanyang magiging mga anak. Agad niyang iniulat ang natuklasan sa gobyerno, ngunit naiwan si Audrey sa lab at pasikretong kinuha ang mga classified na dokumento para sa sarili niyang interes. Di nagtagal, nagplano ang militar ng panibagong bitag laban sa halimaw, ngunit ipinaliwanag ni Nick na mas malaki ang kanilang problema. Sinabi niyang malapit ng manganak ang halimaw ng daan-daang maliliit na halimaw, na maaaring magdulot ng malawakang kapahamakan sa sangkatauhan. Hinikayat niyang hanapin ang pugad ng halimaw at sirain ang mga itlog bago ito mapisa. Ngunit bago niya matapos ang plano, biglang lumabas sa balita ang mga classified na impormasyon tungkol sa halimaw.
Ang lahat ay napaniwala na si Nick ang nag-leak ng impormasyon, kaya't pinalayas siya sa koponan. Sa hindi nila alam, si Roach, ang lihim na ahente, ay may sariling plano gamit si Nick. Di nagtagal, napilitang umalis si Nick mula sa base ng gobyerno at tumawag ng taxi papuntang paliparan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muli niyang nakasalubong ang kanyang ex-girlfriend. Ipinahayag ni Nick ang kanyang matinding pagkadismaya sa ginawa nitong pagtataksil bago pumasok sa sasakyan, iniwan ang babae na puno ng pagsisisi. Habang nasa biyahe, napansin ni Nick na may kakaiba, dahil tila dinadala siya ng taxi sa maling direksyon. Sinubukan niyang ipahinto ito, ngunit nagulat siya nang makitang si Roach ang nagmamaneho. Ibinunyag ni Roach na siya'y lihim na nagtatrabaho para sa gobyerno ng Pransya. Dinala siya ng ahente sa isang lihim na base kung saan naghahanda ang mga sundalo ng mga sandata para sirain ang pugad ng halimaw. Kailangan nila si Nick upang matiyak ang tagumpay ng misyon. Sa kabila ng lahat, pumayag agad si Nick na tumulong, dahil ito lang ang paraan upang maiwasan ang pagkasira ng sangkatauhan. Samantala, si Audrey ay umiiyak sa kanyang kama, labis ang pagsisisi sa ginawa niyang pagtataksil kay Nick. Ngunit pumasok ang kaibigan niyang si Victor at sinabing tumigil na siya sa pagkahabag sa sarili. Iminungkahi ni Victor na itama ni Audrey ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagkilos, at ang pinakamagandang gawin ay sirain ang pugad ng halimaw agad-agad. Nagpa siya ang dalawa na pumunta sa istasyon ng subway, pumasok sa gusali, at bumaba hanggang makarating sa malaking lagusan. Sa kabilang banda, si Nick ay nakasuot bilang sundalo ng Amerika kasama ang mga ahenteng Pranses. Nagawa nilang lampasan ang seguridad ng gobyerno gamit ang perpektong American accent ni Roach, na nagbigay daan sa kanila sa mga restricted area. Ngunit hindi nila alam na naghanda na ang militar ng isa pang bitag upang subukang hulihin muli ang halimaw. Pagdating nila sa lagusan, naramdaman nila ang malalakas na pagyanig sa paligid. Napuno ng takot ang lahat nang biglang bumangga si Godzilla mula sa dingding at tumakbo papunta sa kanila, dahilan upang umatras ang mga sundalo. Sa kabilang banda, nakita rin ng mga mamamahayag ang halimaw, kaya tumakbo sila sa kabilang direksyon. Patuloy na kinukunan ni Victor ang Kaijo habang muntikan na siyang maduraj. Sa huli, nalaman nilang tumatakbo palayo si Godzilla mula sa lagusan, papunta mismo sa bitag ng militar. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang grupo ni Nick na magpatuloy patungo sa pugad ng halimaw. Samantala, nahanap ng mga sundalo ang Kaijo sa kalye. Pasensya nilang hinintay na lumapit ang halimaw sa Pain upang tambangan ito. Ngunit naalala ng halimaw ang nangyari noong huli itong kumain ng isda sa lugar, kaya't hindi ito nalinlang ng bitag. Napilitan ang mga sundalo na magpaputok ng kanilang mga armas, dahilan upang tumakbo si Godzilla palayo. Tumakbo ito sa pagitan ng mga matatayog na gusali habang nagliparan ang mga helikopter na may dalang mabibigat na armas. Sa bandang huli, tumakbo ang halimaw papunta sa karagatan, habang binabagsakan ito ng mga missile mula sa artilleries. Napilitan si Godzilla na tumalon sa hangin at tuluyang sumisid sa tubig. Habang nagaganap ang labanan sa dagat, nakaabang na ang mga barko ng hukbong dagat upang harapin ang halimaw. Sinimulan ng Navy ang pag-target kay Godzilla gamit ang torpedo, ngunit sa bawat pagkakataon ay nagawang umiwas ng halimaw. Lumala ang sitwasyon nang napansin ng mga tripulante na papalapit na si Godzilla sa kanilang barko, kasunod ng mga torpedo. Sinubukan nilang lumikas, ngunit huli na ang lahat ng salpukan ni Godzilla ang barko mula sa ilalim, at sumabog ang mga bomba na nagdulot ng matinding pagkawasak. Sa kabila nito, hindi pa tapos ang laban. Bumalik sa isla ang halimaw habang hinahabol ng iba pang barko, ngunit sa wakas ay tinamaan ito ng mga torpedo, na nagdulot ng malalaking pagsabog. Napuno ng saya ang mga tao, iniisip na nagtagumpay na sila, ngunit unti-unting lumubog si Godzilla sa kailaliman ng dagat. Samantala, narating ni Nick at ng kanyang grupo ang pugad ng halimaw. Nagulat sila nang makitang daan-daang higanteng itlog ang naroon. Alam nilang kailangang sirain agad ang mga ito bago pa man magpisa, ngunit kulang ang dalang bomba ng mga sundalo. Habang iniisip ang susunod na hakbang, nagsimulang gumalaw ang isang itlog, at naglabasan ang mga sanggol na halimaw. Nagkagulo ang lahat, pilit tumatakas habang hinahabol ng mga gutom na halimaw. Nakaligtas si Nick at ang kanyang kaibigan, ngunit marami ang nasawi. Napagtanto ng French agent na kailangan nilang ikulong ang mga halimaw sa gusali, kaya't sinubukan nilang tawagan ang militar upang bombahin ito, ngunit walang signal ang kanilang mga telepono. Sa puntong iyon, dumating si Audrey kasama si Victor mula sa air ducts.
Ikinagulat ni Nick ang presensya ng dating kasintahan, ngunit sinabi nitong alam niya kung paano makikipag-ugnayan sa militar. Bago matapos ang usapan, dumating muli ang mga halimaw, kaya't napilitan silang tumakas. Nakarating ang grupo sa broadcasting room, kung saan nag-live broadcast si Audrey upang ipakita sa militar ang lokasyon ng mga halimaw. Agad na nagpadala ng mga fighter jet ang general upang bombahin ang gusali. Tumakbo ang grupo palabas ng gusali, ngunit hinarangan sila ng mga sanggol na halimaw. Nagdesisyon si Roach na barilin ang mga chandelier para malinis ang daraanan. Sa huli, nakalabas sila at napanood ang paglipad ng mga fighter jet, na winasak ang gusali at winakasan ang mga halimaw. Akala nila'y tapos na ang laban, ngunit isang malakas na alingawngaw ang kanilang narinig. Mula sa guho, muling lumitaw si Godzilla. Nang makita nitong patay na ang kanyang mga anak, galit na galit itong inatake ang mga tao, sinisisi sila sa lahat ng nangyari. Agad tumakbo ang grupo para sa kanilang buhay, ngunit mabilis silang hinabol ng halimaw. Sa kabutihang palad, nakahanap sila ng sasakyan, at nagawang magsimula ni Roach ng makina. Umalis sila sa lugar, naiwan si Godzilla sa gitna ng kanyang galit at pagkawasak. Ngunit hindi basta-basta susuko ang halimaw sa kanyang paghihiganti. Patuloy nitong sinusubukang sirain ang sasakyan habang ang grupo ay halos hindi makaiwas sa higanteng nilalang. Patuloy na binibilisan ng French agent ang pagmamaneho, ngunit ayaw talagang paalisan ng kaiju ang mga tao. Sinubukan nitong kagatin ang sasakyan gamit ang napakalaking panga nito, na nagdulot ng malakas na pagsabog sa harap nila. Halos masunog sila ng apoy. Napagtanto ng grupo na hindi sila pwedeng tumakbo habang buhay, kaya't napagdesisyonan nilang dumiretso sa malapit na suspension bridge. Pero biglang lumabas si Godzilla sa harapan nila at kinagat ang sasakyan. Itinaas sila ng halimaw mula sa lupa gamit ang makapangyarihang panga nito, habang sinusubukang durugan ang sasakyan at ang mga sakay nito. Sa kabutihang palad, ginamit ni Nick ang mga cable ng kuryente mula sa tulay upang kuryentehin ang halimaw, dahilan para mabitawan nito ang sasakyan. Sinamantala ng grupo ang pagkakataon at mabilis na tumakas, ngunit patuloy silang hinabol ni Godzilla, na sinisira ang buong tulay habang tumatakbo sa likuran nila. Ngunit bago nito maabyutan ang sasakyan, natrap ito sa mga makakapal na cable ng tulay. Ang mga cable ay unti-unting tumali sa halimaw na parang mga lubad. Agad namang napansin ito ni Nick at tumawag siya sa militar para umatake na. Dumating ang mga fighter jets at mabilis na pinasabog ang halimaw gamit ang napakaraming missiles. Di nagtagal, nakatawid na ang mga tao sa kabilang dulo ng tulay, habang tuloy-tuloy ang pag-atake ng mga air jets mula sa itaas. Dahil sa matinding sakit, napahiyaw ang halimaw hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Sa pagbagsak nito, nadurog ang sasakyan na parang pancake. Dahan-daang lumapit si Nick sa halimaw, at sa huling sandali bago tuluyang pumikit ang mga mata ng nilalang, tinitigan ito ni Nick ng may awa. Pagkatapos nito, nagsimula ng magdiwang ang mga tao sa kanilang tagumpay laban sa higanteng halimaw. Ngunit ang hindi nila alam, sa gitna ng mga guho ng isang gusali, isang itlog ang nakaligtas sa mga bomba. At sa parehong sandali, nagsisimula na itong magbigay buhay sa panibagong kaiju. Ano ang masasabi nyo sa pelikulang ito? E-share nyo ang inyong opinyon sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilig na kwento. Kita-kits sa susunod.